Aqua. This is an Aquarius, Sun, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of August. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Aquarians? Kamusta? Anong meron? Anong bago? Anong paulit-ulit na ginagawa? This is an Aquarius, Sun, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of August. Collective energy ng mga Aquarians, please. Collective energy ng mga Aquarians. Paalala, ang nag-iisang account na Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yon. Mag-ingat sa scammers. Hindi po ako mag-i-initiate ng messages. If you're ready to have your personal reading, send me a direct message. Aqua, let's see. Ooh, tapping on your energy. The Star card, Aquarian energy. Focus sa pera, focus sa dreams, glow up, personal goals, saan ka ba papunta? Oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness. Okay. Aqua, whatever na ginawa mo in the past, it feels like meron kang iniwanan na situation that feels very hurtful and challenging for you. Sabi mo, walang mangyayari kung iiyak ka lang at magmumukmuk ka sa sulok. So, you move towards your victory. Sabi mo, ito yung makakabuti, ito yung tama. Diyan tayo pumunta. Kaperahan, kabuhayan, malaking blessings going towards your wish fulfillment. At because of that, you move away from karmic people, karmic situation. Nag-focus ka sa sarili mo, glow up on how you could do better for yourself. The Wheel of Fortune is on your side. Ang ganda! Oh my goodness! Cha-ching, cha-ching, cha-ching. Okay. I don't know, ito sa tagal kong nagbabasa, ngayon ko lang nakitang magkakasama to. Malaking pera, wish fulfillment, Wheel of Fortune. Kung ano man yung ginawa mong decision recently, nasa tamang landas ka. In 300 meters. Alright, let's see. And because of that, there is someone very jealous of you. Chismis, okay? Chismis, mga tao nakatingin sa'yo at hindi nila nagugustuhan ang fortune, ang wish fulfillment, at ang good karma na ginagawa mo para sa sarili mo. Ito yung lagi kong sinasabi sa inyo na walang kahit anong spell, manifestation, and mga crystals na makakapagdala sa'yo dun sa wish fulfillment or good karma. Kung meron kang pinagbabayaran na bad karma, kailangan mong pagbayaran. Kung meron kang sitwasyon sa buhay mo na ginawa mong mali, pagbabayaran mo yon. At kung alam mong mali, umalis ka. Walang problemang magkamali. Ang problema kung pinipili mong paulit-ulit na nasa lusak. Okay? Kaya ako, I'm really, kapag sa mga nagpapabasa, napakakulay ng mga buhay. Okay? So, ang sa akin, kung nagkamali, bangon, alis dyan, pagpag. Tanggalin kung ano man yang hindi magandang karma. Tanggalin mo yung sarili mo dyan. Because hanggang nasa hindi magandang energy ka, hanggat hindi maganda yung impluensya na nakapaligid sa'yo, hanggat hindi mo binabago yung toxic habits and patterns na yan, walang mababago sa buhay mo. Sa mga nagre-resonate itong napakagandang biyaya na to, congratulations, okay? And because of that, may mga tao na kinut off mo. Sabi mo, pangit nyong kabanding. Tama na yan. Andito sila watching you at parang nanglilisik ang mga mata. Na parang, kala mo kung sino, napakayabang. Umangat lang ng konti, naging ganyan na. Okay. Ako, as long as wala kang sinagasaan, wala kang sinaktan sa mga tao na to, diretso lang, because I feel this is you creating a good karma for yourself. Okay? Kung ano man yung mga nangyari in the past, itama. And I feel, marami kang itinama sa buhay mo. Kaya the Wheel of Fortune, the wish fulfillment is aligning in your favor. Same old cycle, may isang taong sinungaling sa'yo, nandito lang, steady lang siya. Marami siyang dalang kasinungalingan sa buhay mo. The Fool card, you took a leap of faith, at may mga tao, connections na alam mong binibigyan ka lang ng bare minimum and expecting so much from you.
binibigyan ka ng loose change para lang masabi nila na may ambag sila sa buhay mo, ginawa nila to, ginawa nila yan. But actually, this is like the taker energy. Okay? Nagkaroon ng isang situation sa buhay mo na nagkaroon ng burden. Sabi mo, ang bigat. Hindi naman nagkaroon ng agreement. Lagi na lang ikaw nagkaroon ng overthinking pagdating sa sitwasyon na to. And it feels like isa to sa kinat off mo na connection sa buhay mo. Napagod ka o dumating ka sa point where you feel like kailangan mo munang magpahinga. For most of the Aquarians, no, this is like so good. Okay? Wala namang mangyayari kung okay lang magpahinga. Wala namang mangyayari kung magi-give up ka. Wala kang choice, but lumaban, no? This is like napakalaking testing chapter sa buhay mo. Nagkaroon ka ng mga plano. At yung plano na yon na pag-alis sa sarili mo sa toxic situations and loveless connections, loveless karmic situations, okay? Nagdala ng good karma sa'yo. Justice card, divine justice is yours. Doon nakakalungkot because maraming tao na gusto mo sanang isama sa success. Pero ang plano nila ay hilahin ka pababa. Ang plano nila is for you to stay the same. Ang plano nila is like for you to stay there sa baba. Okay? For them to still have this control over you. Na lagi kang umaasa, na lagi kang tanga-tangahan, na lagi kang people pleaser. But then, nagulat sila. Nag 180 degrees. Pinili mo yung sarili mo, pinili mo yung tama, kahit masakit sa'yo, kahit tinalikuran ka ng mga tao na to, kahit naglakad kang mag-isa, kahit naglakad ka sa disyertong mag-isa, kahit itinapon ka sa dagat na may pating at pirana. Nagulat sila. You made it. You made it through the rain. Congratulations, Aqua. Nagkaroon ng maraming napakalaking transformation sa buhay mo. And because of that, may mga tao na binitiwan mo at ngayon nagsisisihan sila. Ikaw kasi, sabi mo yan. Ikaw kasi, sabi mo, gawin ko to. Marami kang inilaban sa buhay, Aqua, especially sa feminine, sa connection na to. Sabi mo, walang mangyayari if you stay in these karmic connections. And there is like napakalaking decision sa buhay mo na it's either gawin mo tong pagbabago na to kahit walang suporta at kailangan mong ilaban because meron kang ginagawang good karmic justice, generational blessings para sa mga anak mo and sa lineage mo, future anak. Okay? So, these people, specifically isang babae sa buhay mo, alam niya na alam mo na binitray ka niya. Pag ang Queen of Wands ay nakabaliktad, this is like someone na may ill intention sa'yo. Alam niyang masasaktan ka sa gagawin niya, pero pinili pa rin niyang gawin for whatever reason na meron ang babae na to. Right now, tong tao na to, this person is looking at you at pinag-iisipan niya kung kakausapin ka niya. But be very careful because some reconnections are just the final chance na maaaring meron ang mga tao na to to finish the job, to drag you down, and stop you from your wish fulfillment. Careful, there's like, what do you call that? Evil eye energy sa buhay mo na hindi nila matanggap, hindi matanggap ng tao na to that you're successful, you're doing better than them. Careful, careful, careful. Group of people. Let's see. Minsan nga, taong malapit to sa'yo na hindi mo inaakalang gagawin nila ito sa'yo. Nagdala ng overthinking ang mga past situation, pero sabi mo,
sabi mo, aayusin mo ang priorities ng buhay mo at uunahin mo na ikaw, kaperahan, kabuhayan. May mga situations and connections na sa umpisa, nandyan. But napag-decidean mo na parang hindi pala, may mga tao palang kahit gustuin mong isama sa success mo, ay hindi pwedeng isama. There's also like a connection here. Nasabi mo parang nawawalan ka na ng interest. Because there is a masculine connection here na may dalang dishonesty sa buhay mo. Mawalan ka na ng gana na parang kung kasinungalingan lang to, kung false promises lang to, tama na. There is a masculine here that is grieving your loss. At meron siyang planong pagbabalik. Meron siyang offer that is something stable na maaaring masilaw ka feminine, but be careful because may nakikita ako ditong catch. Sabi nga, there's no such thing as free lunch. There is a masculine here na very transactional, na meron siyang iniisip na offer sa'yo para pagkatiwalaan mo ulit siya. Pero may kapalit na malaking bagay sa'yo. Maaaring pilitin kanyang ibalik sa isang toxic connection na nakatakas ka na, or nakikita niya na nagiging successful ka na, at meron tong ibibigay sa'yo, maaaring pangako o regalo, na pag tinanggap mo, magulat ka na times maraming beses pa. Halimbawa like, ako peace offering ko sa'yo, bigyan kitang bagong kotse. Magulat ka, didikit to sa'yo, mabalitaan mo that this person is bankrupt, may demanda, may kaso, at parang nawawalan siya ng kaibigan because of mga ginawa niyang hindi maganda in the past. Tong lalaki na to, very strategic. Nabibigyan ka ng offer, pero may ide-demand na mas malaking kapalit sa'yo, na hindi mo magugustuhan kung bakit ka pa nakipag-reconnect sa lalaki na to. Mag-ingat ka. Ngayon, meron kang pinagpe-pray, sabi mo, Lord, sana naman, no, magkaroon ka na ng love na, or connections, not just love, tao, kaibigan, at mga taong maituturing mo na pamilya na reciprocated ang pagmamahal mo. Because pagod ka na dealing with people na taker at toxic lang sa buhay mo. Ngayon, there is a masculine here na alam mong very unreliable, very stingy, very strategic, na every time na lang na may binibigay sa'yo, lagi na lang may malaking kapalit na magulat ka na parang, wow, may ganun pala, may catch pala lahat. This masculine is watching you. At pinag-aaralan niya kung paano siya makakabalik sa buhay mo to leech on you, to leech on your blessing. Tinanggal mo na tong lalaki na to eh. Kasi parang ang dating malas sa buhay mo, nung nandito ka pa sa taon na to, parang napakailap ng swerte. Ito yung tinatawag nating energy vampire. This masculine has been, draining the life force out of you. Yung mga blessing na meron ka, na you generously shared to this person. Kaya lang na-deplete kasi napakasakim ng energy ng lalaki na to. And if you're thinking na sa pagbabalik ng lalaki na to ay nagbago na siya, I don't think so. Meron pa rin siyang ini-entertain na iba. And this masculine is conniving with the feminine to drag you down. I don't know kung bakit ganito yung plano ng mga tao na to sa'yo. Ingat ka. Ingat ka.
these people who take advantage of you. Ngayon, there's a soulmate connection here. Isang taong totoo sa'yo, but meron lang siyang inaayos sa situation niya right now. But this person will communicate soon. Meron siyang sasabihin sa'yo, at ang tao na to ay handang ipaglaban ka, handa to give you the life and love na matagal mo nang hinihintay. And there is a past person na nare-realize na niya kung ano yung nawala sa kanya nung tinalikuran ka niya. And feminine, be careful, this masculine would really want to reconcile, not to finally give the love that you deserve. But this masculine has been watching you succeed. At napakasakit sa ego ng lalaki na to na makita niya dahil may sinasabi to na tamad ka, wala kang pangarap sa buhay. Nung umalis ka sa poder, sa connection na to, biglang bumuhos ang blessing sa buhay mo. But this is not you trying to prove this masculine wrong. This is just you trying to save yourself and your sanity. And you healing and balancing things out para sa sarili mo. Dito mo na-realize na, wow, ganito ka pala ka-blessed. Na shinare mo yung mga blessing na to sa maling tao. And this masculine took advantage of that spiritual blessing na meron ka. Ngayon, may isang tao who's watching you and nakikita niya na tamang tao ka. So mag-ingat ka sa isang tao from your past na pipilitin niya na bumalik ka sa buhay niya. And I pray makagawa ka ng tamang desisyon to resist this toxic connection. Kasi may isang taong tama para sa iyo na may inaayos lang to. Okay? Ngayon, sobra ka ng jaded sa love. Sabi mo parang halos lahat nung dumaan sa buhay mo, nag-take advantage sa'yo, niloko ka, ginamit ka, whatever. But right now, meron ng bagong version ng sarili mo na sabi mo dapat guards up. At hindi ka na basta-basta maniniwala kahit kanino, kahit napakaganda pa ng pangako. Ngayon, there is a masculine here na maaari kang kausapin. Mag-e-express siya ng intention niya about love and romance. I feel this is like a past connection. Kung may ina-entertain pa rin siyang third party, it's a yes. Kung ready na siya for commitment, I don't think so. Kung may dala siyang gulo sa buhay mo, yes. Kung yung payapang buhay mo ay maaari niyang guluhin na naman, oo. Careful about past connections na pinutol mo na. Natapos yan at tinanggal yan ng universe for a reason. Ngayon, kung papapasukin mo ulit sila sa buhay mo, choice mo yan. New beginning awaits for you. May isang bagong tamang tao na parating sa buhay mo na may dalang promise of forever. Promise of like happiness, abundance, totoong pag-ibig. Kidoki? Lahat ng tinanggal mo nawala yan for a reason. Etong mga nawalang tao, nangyari yan because pinoprotektahan ka ni God from them. Careful. Be discerning. You deserve kung ano man yung meron ka right now. At dahil yan sa mga tamang desisyon na ginawa mo. And this is your moment of reaping the good karma because of you choosing what you feel that is best for you.
Enjoy your blessings and careful about people na hindi maganda ang intention sa'yo. And that would be the Aqua, Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of August. See you again in a few days for your September reading. Bye-bye, Aqua!